Welcome sa ating 21 days of prayer and fasting. It's the time of the year again where we choose to turn down the noise of the world so we can more clearly hear the voice of God. Kaya naman as a church, we have decided na simulan natin ang taon na ito with the 21 days of prayer and fasting. We made this podcast para samahan namin kayo araw-araw for 21 days sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Ano pang hinihintay natin? Tara, let's go! Magandang araw po, JTG fam. This is your Pastor Ralph and welcome sa day 18 ng ating 21 days of prayer and fasting. Day 18 na tayo mga kapatid. 3 days in na lang po bago matapos ang ating 21 days of prayer and fasting. Kamusta na po ang bawat isa? Kamusta na po ang pagfa-fasting ninyo? Kamusta na po ang mga devotion and prayer life ninyo? I hope na sa mga sandaling ito tayo'y kumbaga nandun na tayo sa part na ini-enjoy na natin yung proseso na hindi na kasi wala na kasi tayo sa beginning stage yan. Nandun na tayo sa part na medyo nasa malalim na tayo, yung ini-enjoy na natin yung deepness, yung deep ng ginagawa natin ngayon. So I hope na sa mga sandaling ito nagpapatuloy tayo sa ating fasting. And again, kung kayo po ay nakapag-miss, if you had to break your fast, you don't have to feel guilty. Hindi po natin ginawa itong 21 days of prayer and fasting para mag-guilt trip o mag-cause ng guilt sa atin. Kundi ginagawa natin to para masanay tayo, mahubog tayo na magkaroon ng mas malalim pang relasyon sa ating Panginoon. And kung ikaw man ay nakapag-break ng fast, don't worry, just continue doing it. Magsimula ka lang ulit. And alam natin na hindi naman yun yung pinaka-point ng ginagawa natin kundi yung magkaroon tayo ng time sa Panginoon, na mabago yung habit natin na sobrang busy natin, wala na tayong laging oras sa Panginoon. This time, this first month ng ating ng taon na ito, this 2024, we made a decision na we're gonna change it. No, this is not just para hindi lang to parang prelude yung yung unang kanta sa isang worship set, kundi ito po ay parang training ground natin. This is our training activity para ma-train tayo para sa bagay na gagawin natin all throughout the year. Ngayong matatapos na po tayo, lagi ko na iniisip, ang ganda pala ng benefit sa akin ng 21 ng fasting, ng pagfa-fasting. Hindi lang syempre physically, kasi alam natin, lagi ko sinasabi sa inyo na ang pagpa-fasting ay maraming magandang benepisyo sa katawan. Kundi natututunan ko din at isa sa mga napansin ko na kapag nagfa-fasting ka at natututunan mo magtiyagang hindi kumain, mapapansin mo talaga yon na yung ibang mga tukso sa buhay madali mo na lang mapagtagumpayan. Para bang dahil sa sobrang nasanay ka na parang kontrolin mo yung sarili mo, hindi ka mag-give in sa mga nararamdaman mo na nagutom mo. Parang nagkaroon ka ng muscle na umayaw na rin sa ibang mga tukso ng buhay na meron ka. Recently po, talagang nabago na yung habits ko, na nagiging aware na ako kapag napapadami na ako ng nood ng reels ng mga Facebook or YouTube videos. Talagang napapansin ko na siya, and I make conscious effort na itigil o gumawa ng mas makabuluhang bagay o matulog na lang, magpahinga. Dito mo masasabi o dito mo marirealize na ang dami mo palang extrang oras kasi inalis mo yung ibang bagay na hindi naman talaga importante at hindi naman talaga nakakapagbigay sa'yo ng benefits. So today, bilang 3 araw na lang matatapos ng ating 21 days of prayer and fasting, our topic for today is endurance. So fasting develops this endurance in us, in our faith. Meron lang po ko isang kwento, So isa po sa mga pinakamalalaking fights ng taon, maliban sa dahil tayo mga Pilipino mahilig tayo sa boxing,
bukod kay Pacquiao, isa sa mga pinakamalalaking fights na nangyari ay yung laban ni Mayweather at saka ni McGregor. Ayan, so si Mayweather po kilala natin siya, isa siya sa mga tumalo din kay Manny Pacquiao pero controversially. Pero yan, boksingero siya. And itong si McGregor, ang sport niya talaga is MMA o mixed martial arts. Tapos sanay siyang lumaban sa octagon. Ayun, na lahat ginagamit, kamay, paa, lahat pwede niyang gamitin. Si Mayweather, boxing lang talaga. So ang ginawa ni McGregor, from mixed martial arts, nag-transfer siya into boxing para lang labanan si Mayweather. Kasi ito mo si Mayweather ay 50-0. Ibig sabihin, sa 50 career fights niya, wala po siyang talo. So, siguro ninais natin ni McGregor na bigyan ng unang talo itong si Mayweather. So, ang nangyari mga kapatid, so naglaban sila. Amen. At alam niyo po ba, imbis na mabigyan ni McGregor si Mayweather ng unang talo, ang nangyari tuloy, si Mayweather ngayon ay 51-0 na. So, ang nangyari po kasi so naglaban sila. Panoorin nyo na lang po yung laban sa YouTube. Wala po akong time para ikwento yung naging detalye. Pero after ng laban nila, alam niyo po, sabi ni Mayweather, sabi niya, sabi dito sa column na binasa ko, sabi na, after the match, Mayweather stated that he had expected McGregor to be fast starter and had allowed him to deliver his heavy blows early. McGregor, on the other hand, was disappointed by what he saw as an early stoppage kasi pinahinto na yung laban. So, sabi ni Mayweather na in-expect niya na si McGregor ay magaling lang sa umpisa. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Kasi si McGregor, sanay po siya sa MMA na 3 rounds lang ang tinatagal ng laban, tapos na yung laban. Ang mga boksingero po, 12 rounds yan silang tumatagal sa isang laban. So alam ni Mayweather na si McGregor sanay sa mga maikling laban. At yun yung naging mitsa ng pagkatalo niya. Ginalingan niya lahat, sinuntok niya ng malakas na suntok. Talagang binigay niya talaga lahat. Gusto niya ipakita na malakas siya. Ito naman si Mayweather, ang ginawa, umiwas-iwas lang siya, rope lang siya, binubuno siya ng mga tao pero iwas-iwas lang siya. Pero ang totoo, matalino tong si Mayweather dahil ginamit niya yung advantage niya. Natalo si McGregor kahit mas malaki siya, mas mabigat siya at di hamak na mas built talaga yung katawan niya, pero natalo pa rin siya. Bakit? Kasi magaling lang siya sa umpisa. Alam niyo po, para magkaroon tayo ng win sa ating spiritual na buhay, kailangan natin maging consistent. Kailangan natin ng endurance. Kailangan natin yung tumatagal. Starting the year with a 21 day of prayer and fasting is a good momentum in a relationship with God. Parang sasakyan yan yung 21 days of prayer and fasting kasi from no movement hanggang sa umandar yung sasakyan. Ang pinakamahirap po dyan ay yung mula sa hindi ka gumagalaw papunta sa gagalaw ka. Kaya ang gear niyan, ang primera po ang pinakamalakas na gear. Bakit? Kasi mahirap talaga mag-umpisa. And this 21 days of prayer and fasting gave us the momentum that we need in our relationship with God. Pero hindi po pwedeng sa simula lang o sa umpisa lang ito natin gagawin. Hindi siya pwedeng maging membership sa gym na, alam niyo po yung mga tao may mga resolution po yan na mag-gym na sila this year. They will get fit this year. Alam niyo po, pag January ang daming tao sa gym. Pero pagdating ng February o kalagitnaan pa lang ng January, may kita mo na unti-unti nang nababawasan yung mga tao. February wala na talaga yan. Kasi sa umpisa lang talaga magaling, parang resolution. So parang New Year's resolution. Hindi po natin pwedeng ganun ang gawin sa relasyon natin sa Panginoon. Alam niyo po, Jesus wants our relationship to Him, to be with Him, to be consistent. Kailangan consistent. Meron nga pong sinabi sa devotional ngayon, napakagandang phrase, sabi dito, He is not just a face, but He is the source. Hindi lang siya parang season, hindi lang siya parang isang one-time activity na ginawa lang natin sa church, kundi ginawa natin to para mai-connecta tayo minsan pa sa source na dapat pinanggagalingan ng ating lakas, ng lahat ng ating ginagawa. Hindi yung gagawa tayo tapos i-ask natin si Lord na i-bless, kundi magmula sa devotion natin, sa relasyon natin sa Panginoon, saka tayo gagawa.
dahil alam natin sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, within the whole year, isa pong bagay ang sigurado. Darating ang time na mapapagod ka. Darating ang time na magsasawa ka. Darating ang time na hindi mo nagugustuhin pang magpatuloy. O minsan tatanungin mo yung sarili mo, ano ba ang point ng ginagawa ko pa ito mga kapatid? Pero kagaya na sinabi po sa Galatians chapter 6 verse 7 to 9, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Kagaya po ng ginagawa ng example ko kanina, hindi pwedeng sa umpisa lang, kasi kapag sa umpisa mo lang ginawa yan tapos sumabak ka sa isang laban, you will be found out. Kumbaga, malalaman nila na sa umpisa ka lang talaga magaling, na hindi mo talaga ginawa yung training mo, na hindi mo talaga tinapos yung training mo. Bakit? Kasi hindi ka tumagal. Kaya sabi doon ng Panginoon, you will always harvest what you plant. If you always exercise prayer, you will exemplify prayer when you have problems. When you exercise reading Bible, you will be able to use the Word of God effectively pag dumating na yung time na sinusubok ka na. The reason why we cannot quote the scriptures of God kapag may problema tayo, the reason why we do not pray kapag may problema na tayo, kapag wala na talagang matatakbuhan, saka ka lumalapit sa Panginoon, is because we did not exercise the strength and the muscles to pray and to read the Word of God sa araw-araw, hindi lang yung pag may problema tayo. Sabi sa verse 8, those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from the sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. At ito na yung favorite verse ni Tatay, at ito din yung isa sa mga verses na tinayuan ng JTG Kainta. So Galatians chapter 6 verse 9, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest if we do not give up. Kailangan magpapatuloy tayo, kailangan consistent tayo. Kahit gaano kahirap ang ginagawa natin, ang discipline na gusto mong marating, kailangan magpatuloy ka. Amen. So sabi pa po dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi ni Pablo kay Timothy, I have fought the good fight, and I have finished the race. I have remained faithful. Alam niyo po, yung pagiging faithful, minsan hindi mo talaga para maging faithful, darating yung times na hindi mo na nagugustuhan yung ginagawa mo. Hindi porke faithful ka parang 100% of the time ganado kang gawin yung bagay na gusto mo maging faithful ka. For example, gusto mo maging faithful sa pagbabasketball. Sa umpisa ganado ka. Pero para maging faithful ka sa pagbabasketball, through ups and downs, kailangan nagpapatuloy ka. Para maging faithful ka sa girlfriend mo o sa asawa mo, hindi ka lang dapat nandyan kapag maganda yung pinapakita niya, kundi nandyan ka through ups and downs. Maganda man o hindi ang nangyayari, gusto mo man o hindi ang nangyayari, dapat nandyan ka pa rin. And so God is calling us, or Paul is calling Timothy to be faithful, kagaya ng ginawa niya sa kanyang pananampalataya. At sabi pa sa Hebrews 12 verse 1 to 3, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witness to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially that sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Okay, ito na yung word natin, endurance. Verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus. Yun na yung susi doon. Kapag tayo'y napapagod na, paano daw tayo magkakaroon ng endurance? Sa pamamagitan ng pagtingin sa Panginoon. Kapag nagsimula na tayong mapagod, kailangan natin tumingin sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Medyo cliche ito, parang lagi ko na naririnig na tumingin tayo sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin yan, Pastor? Let me give you an example. Nung isang araw po, talagang, and I think nakwento ko na to nung isang Sunday, isang beses dumating ako sa work na pagod ako, na yung buong biyahe ko talagang inaantok ako, at pagdating ko sa trabaho, doon pa nga lang sa biyahe papuntang work, inaantok na ako. Paano pa kaya pag nandun na ako sa work? Di ba, wala na tayong inaasahan, kundi tutulog ako doon sa work.
Pero pagsimula ng shift, nararamdaman ko yung katawan ko, yung mga kamay ko hinang-hina dahil sa kakahawak ng manibela. Yung mga paa ko nanghihina kasi sa kakalakad na sa pagsuporta sa motor. Yung tiyan ko kumakalam, parang may acid something. Siyempre mararamdaman mo yun pag nagfa-fasting ka. Talagang lahat na lang ng masamang pwede nangyari sa araw na yun. Alam niyo po, dahil wala akong choice kasi malapit na mag-start yung shift ko. Tapos hindi na ako pwede lumabas para uminom or para bumili ng pagkain. O meron lang akong tubig doon. Uminom ako ng tubig. Tapos nanalangin ako. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ko kung kalooban mo ito. Alam ko naman kalooban ng Panginoon, pero sinabi ko sa prayer ko, Lord, kung kalooban mo tong ginagawa ko, kung ikaw talaga yung nagsabi sa amin ito na gawin tong bagay na to, Lord, tulungan mo ako ngayon sa nararamdaman ko. Alam niyo po mga kapatid, when I took the first call, nung pagtapos ko nang mag-pray, walang nangyari. Parang walang effect. But when I took my first call, alam niyo po yung parang malamig na tubig na bumuhos sa akin, yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon. At mga kapatid, the whole shift, hindi po ko inantok at hindi po ako nakatulog at ganadong-ganado ako sa trabaho kahit wala akong kain. Nirein niyo po yun, kapag napapagod ka na, tumingin ka sa Panginoon. Pag napapagod ka na, manalangin ka sa Kanya. Lagi kong sinasabi sa inyo, napapatunayan ng Panginoon ang Kanyang sarili sa inyo. Papatunayan ng Panginoon ang Kanyang sarili sa atin. At kapag sa time na kailangan mo siya at napapagod ka niya, tumawag ka lang sa Kanya, kapatid. Sasagutin ka ng Panginoon kasi totoo siyang Diyos. Sabi sa verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because, ayun, nakakatawa yung perfects our faith. Kasi ibig sabihin, sa umpisa, you're a mess. Sa umpisa, kalat-kalat ka talaga. Minsan gusto natin kasi sa umpisa magaling na agad tayo eh. But we have to understand that God understands and God knows na hindi ka perfect. Kaya Kanya nga ipo-perfect eh. Kasi Siya yung kailangan natin. Pero most of the time gusto natin mag-appear as okay na, as perfect na, di ba? Pero baliktad, alam ng Panginoon na magkakamali ka at magkakasala ka talaga at manghihina ka. Sabi dito, because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor besides God's throne. Think of all the hostilities He endured from sinful people. Then you won't become weary and give up. So mga kapatid, isa lang ang tanong ko sa inyo. Why stop? Kung nakakabuti itong prayer and fasting natin sa atin, why stop? Why stop at 21 days? You know, I'm just challenging you right now. Alam ko in 21 days, sa Sabado po, gusto ko lang din i-take to time na to na magkakaroon po tayo ng soaking. Please go to church po ng alas 5 ng hapon ng Sabado, and we're gonna have soaking. Ano po yung soaking? Yung parang mag-worship lang tayo sa Panginoon, magbababa tayo sa presensya ng Panginoon. We're just gonna sing, we're just gonna pray, we're just gonna listen to the Word of God. It's just a time na ibibigay natin sa Panginoon para sa Kanya lang, to mark the end of our fasting. And then pagkatapos po nun, kakain po tayo as a church nagpinagdala ko po mga leaders ng kanilang mga pagkain. If you want to bring your own food, please do so. Kahit mga simpleng pagkain lang. Gusto nyo magdala ng pansit canton, magdala kayo pansit canton, tinapay, pandesal, tasty, magdala kayo. Kung gusto may peanut butter po kayo dyan, mas masarap po yun. Gusto ko po yan. And mayonnaise, mga ganyan, mga simpleng salo-salo lang, meron lang tayong makain as a whole, as a church. So, diba, why stop at 21? Nung kaya mo namang gawin yan regularly. And as for me and the leaders, we have decided po na ituloy yung 21 days, so yung fasting natin every month. Maglalaan po kami ng isang araw kada buwan na magfa-fasting po kami as a church, as a leader, as leadership, as leaders of the church. And we also invite you to do the same, no? Hindi lang to ngayong
pang January, kundi gawin natin siya every month or every 2 months. Ikaw kung anong gusto mo. Yung makatagpo mo ulit ang Panginoon sa inyong tagpuan. So, yun lamang po, no? I hope na magkaroon tayo ng endurance and consistency sa ating ginagawa sa Panginoon. Tayo manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Salamat, Panginoon, minsan pa dahil Ikaw ang aming kalakasan. Sa tuwing kami nanghihina, Panginoon, o Diyos, dalangin ko na turuan mo kaming tumawag sa iyo at turuan mo, Panginoon, kami na maranasan, Panginoon, ang pagkilos mo, ang paghipo mo, ang pagsama mo sa amin, Panginoon. Lalo na sa mga times na gusto na namin give up, gusto na namin tumigil, Panginoon, sa ginagawa naming maganda para sa iyo. Lord, I pray, Panginoon, as the people right now are fasting, listening to this, I pray, Panginoon, na katagpuin mo sila, O Diyos, mangusap ka sa kanila. Lord, I may be speaking right now about endurance, but pero I know, Lord God, you can reveal things to them about love, about truthfulness, about integrity, whatever you want to say, Lord God. That's the beauty of your word. You can always speak to us in many different ways. Maraming salamat, Panginoon, and dalangin ko, Diyos, na samahan mo ang bawat isa. I-provide mo ang aming mga pangangailangan, O Diyos. Pagalingin mo kami sa aming mga sakit at karamdaman. Lord, lutasin mo, Diyos, anumang problemang meron kami, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat na ito ay dinudulog namin, Panginoon, sa matamis sa pangalan ni Hesus. Amen and amen. Yan, so magandang araw po sa bawat isa. And see you all po every day sa ating podcast. Makinig po tayo. Manood po tayo sa YouTube or kung may Spotify ka, pakinggan po natin sa Spotify every day yung mga podcast ng ating mga leaders. And 3 days na lang po, no? Sana ituloy-tuloy natin, araw-arawin natin since 3 days na lang naman. Kung hindi ka pa nakapag-fast for the whole 18 days, why not do it within the next 3 days? Magseryoso ka at gawin mo siyang consistent even for the next 3 days. Alam niyo po, i-reward kayo ng Panginoon. Hindi kailangan na nakompleto mo yung 21 days, but if your heart is obedient to the Lord, He will reward you. Amen? So yun lamang po. Magandang hapon po sa bawat isa. Pagpalain tayo ng Panginoon and happy fasting. Thank you for listening to our podcast. If you want to hear more from us, follow us on our social media platforms on Facebook and YouTube and search for JTG Cainta Church. Have a great day. Stay blessed.